Hello guys, what is up? Welcome back to my channel, Topi Manalo po, mga kamoto. And in today's content, I will be sharing and discussing with you yung unang flaw na nakita ko dito sa helmet natin na Stream 2. Well, actually, hindi lang naman dito sa helmet na to. Even dito sa Royal natin, napansin ko rin yun. No? And siguro, most of you will agree with me na nai-experience nyo rin tong problemang to. And I think hindi lang naman ako ang namomroblema ng ganito. So, let's go ahead and start discussing kung ano yung bagay na yun. Pero bago tayo magsimula, kung bago kayo dito sa channel ko, I would like to encourage you to please subscribe to my channel para lumaki yung community natin. Right now, we are at 1,952, I think. So, malapit na tayo. Road to 2K. So, invite pa kayo ng maraming subscribers to sa mga subscribers na natin. And maraming salamat sa inyo. So, let's go ahead with the discussion. Ang sinasabi ko na flaw na napansin ko dito is the moisture or yung fogging na na-experience natin sa ating front visor. As we all know, simula ng August towards the end of the year, bukod sa bare season, bukod sa malamig na season, tag-ulan season yan. So, obviously, pagka tag-ulan, nagpo-form ng moisture or ng fog yung front visor natin dahil malamig yung temperature sa labas ng helmet, mainit yung hininga natin sa loob ng helmet, laws of physics, magkakaroon ng moisture or ng fog. And isa sa mga reason why I purchased the Stream 2 is because of the pin lock system. Sabi ko, medyo advanced na to compared dito sa Royal natin. Mas high-tech na siya. Unfortunately, naghahanap ako online, naghahanap ako sa mga stores. Wala akong makitang anti-fog pin lock system para sa Stream 2 dahil ang sabi ng mga sellers dito is it's fairly new kaya wala pang ginagawa si LS2. So siguro in the next year or next 2 years maglalabas na sila ng pin lock system. So for now, naghanap ako ng other options and solutions, and this is a fog resistance lens sticker na nilalagay natin dito sa loob ng ating helmet sa may visor part. So this is a Logto ang brand. Actually, nung binili ko to sa Shopee, ang nakalagay na brand niya is HVA anti-fog lens. Pero nung dumating ito Logto, I don't see any problem with that as long as it's going to do its job. Mayroong mga mura na nagsipaglabasan, roughly siguro mga less than 100 pesos. Meron naman yung mga extremely expensive na will cost you around 600 pesos. This one is in the middle. I got this for, I think, 200 something. So, mukha naman maganda yung reviews ng iba. So, dadagdag na rin ako kung maganda nga siya or hindi. So, let me show you yung sinasabi ko kaninang fogging or moist build-up sa loob ng ating visor. I have here a cup of hot water, very hot water, actually kumulo yan. And this will simulate yung paghinga natin ng warm air inside the helmet. So ilalagay ko lang to, unahin natin dito para makita nyo ng clear, no? Ilalagay lang natin to sa ilalim ng helmet natin. Ayan. And from there, ayan, instantly nakikita nyo, nagpa-fog na kaagad yung helmet natin. Hindi ko alam kung nakikita nyo na sa video, but ako dito, yan, nakikita ko na. It's starting to build up fog, which is unavoidable and we don't want it. So, tignan natin dito sa kabila, no, sa LS2 kasi
Yan na, grabe, nag-fog na talaga. Okay, so ayan, tignan nyo. Bam! That's what I can say. So dito sa LS2, tignan natin kung ano ang kalalabasan ng fogging. Ayan guys, nag-build up na ng fog. Kita nyo na. So tanggalin natin to carefully, baka matapon. Ilagay lang natin sa tabi. Ayan o. Bam! Diba? So, nag-fog na siya. At least we know na yun yung areas kung saan nagkakaroon ng fogging. So, tingnan natin kung anong laman nitong package. At let's start using it. So it comes in this parang envelope type, folder type. Yan. So, wala na naman. So, it has 3 items inside. One is the, I think this is pampunas sa lens, panglinis sa lens. This is a fiber cloth material, kagaya ito ng panglinis ko sa salamin ko. And this is your lens, your anti-fog lens na ilalagay dito. Para siyang film sticker na may katigasan. Ito yung side, dalawang side yan ng helmet natin. Ang unang-una natin gagawin is itataas niyo tong helmet, visor, tapos ipupush niyo ito, itong part na to. Pupush niyo siya paharap. Ano, kasi nagagalaw yan eh. Either you pull it or you push it, pwede naman. Pero dapat sabay sila. Pag na-push nyo na pa forward, ililift nyo pa siya ng isa pang angat. Yan. Para makita nyo yung notch dito na nasa sagad na siya. Once na iangat nyo na yan sa taas na taas, matatanggal nyo na yung ayan, no? Yung inyong clear visor. Bago pala natin to gamitin, lagay na muna natin yung marker para naka-center siya. Meron niyang arrow sa baba, tsaka arrow sa taas para makita nyo kung naka-center ba siya. Kukunin ko yung center nito dito kasi ito yung center yung lock ng visor natin Kita nyo yung parang remove na nakalagay. Tatanggalin nyo lang yan, tapos yun yung ipandidikit nyo rito sa labas. Para meron tayong guide pag nagdikit tayo ng anti-fog sa loob. Ganyan yung magiging alignment ng ating anti-fog. Kaya I'll go ahead and press itong side na to. Ayan o, itong side na to. Para matanggal ko tong hard film. Yan. Kasi once we remove this, ito yung may pandikit na Didikit naman natin dito sa loob na side. But before we do that, ngayon natin gagamitin to. Cleaning agent talaga siya. Objective nito is to remove any element na nakadikit dito sa visor natin para ma-ensure na talagang nakadikit yung anti-fog device. Tapos kunin natin tong cloth niya na panglinis. Ayan. Tatanggalin natin yung residue na naiwan. Malinis na yan, yung loob na yan. Get this, tanggalin yung parang blue film. Sa loob, meron parang, ayan o, kita niyo yung kulay pula. Pull that out. Ayan. Didikit na natin ito ngayon dito. So, you have to bend it na ganito. Tapos, i-align niya dun sa inner arrow. Yan. Ibig ka. Okay. Kailangan namin siguro yung ayos yung ating lens. Hindi. Kailangan namin siya inside. So, muna ito. Tapos, here comes. Okay. I don't think namin tawad. So,
So, make sure na talagang nakadikit siya. Kasi yung adhesive niya, guys, is nasa gilid lang. Nasa gilid lang siya. So, importante yung gilid na yun lapat na lapat para ma-ensure na ang moisture ay hindi papasok sa loob. Pagka na-ensure nyo na nakadikit ng tama yung anti-fog lens natin, ito namang blue na parang label dito, nakikita nyo yan. Just need to pull it out. Ayan. Just need to pull this out. There you go. So, nakakabit na siya doon sa loob. So, now, pagbalik naman ito is same procedure din kagaya doon sa kanina. The only difference is that in reverse naman yung gagawin natin. So, let's go ahead and put this. Kailangan lang mag-align Kailangan mag-align yung notches sa taas tsaka sa baba. Doon sa hole. Ayan. So, papasok nyo lang yun yung notch doon sa loob. Kabila, ganun din. So, ayan, ikabitan natin, no? Sarado lang natin. It's all good. Okay? Now, yung ultimate test natin ngayon is ito, meron na naman tayong mainit na tubig. Umuusok-usok-usok pa yan. At ilalagay natin ulit yan dito sa ilalim ng helmet natin. Tingnan natin kung anong mangyayari. So ayan na guys, nakikita nyo na nagkakaroon na siya ng build up ng moisture, ng fog dun sa side lang. Ito, yan, dun sa side. No, pinaglagyan natin ng anti-fog system, lens, Ayan. So, kita nyo. Ito siya. Nag-fog na siya. Medyo, yan, may moisture na. But, yung gitnang lens natin, gitnang part kung saan tayo nakakakita yung ating vision when driving ay very clear. Ayan guys, yan yung fog sa loob ng visor, pero yung mismo harap, gitna, kung saan tayo tumitingin is clear. It indicates na successful and effective yung nabili natin na anti-fog system. Sana may natutunan kayo. Hope you like this video. Hit the thumbs up button. Kung meron kayong katanungan, meron kayong suggestion, meron kayong gustong malaman, sulat nyo lang sa comment section and I will try to answer them as much as I can. Tapos kung bago kayo dito sa channel natin, I would like to invite you to please subscribe to my channel and hit the bell notification for more updates. Again, Toby Manalo po, maraming salamat at nakarating kayo dito sa part ng video na to. Until next time mga kamoto, kita-kits!